At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito na ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Presidential Decree number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Halika ka rin, sumama ka naman sa akin at masahihin mo ko. Ay naku, Vice Mayor. Sorry po. Pagod na pagod kasi ako eh. Ang dami kong ginawa sa barangay hall. Ang sakit ng katawan ko. Inutusan lang kasi ako ni Sir Frammy Domingo kay Kap. Kaya sorry. Balik ka na lang sa ibang araw. Ay, Karen, miss na miss ko na ang mga ginagawa natin eh. Kaya, Pasensya ka na, Vice Mayor. Talagang busy ako ngayon. kung ganon, ayaw mong sumama sa akin ngayon at samantalahin natin ang pagkakataon. Oo. Talagang hindi ako pwede. Pagod na pagod talaga ako. O sige, alis na ako. Sa ibang araw na lang. Ay, Karen, wala ka bang ginagawa? Hindi ka nga, masahihin mo ako sandali. Sandali lang, Kap. Maliligo muna ako bago kita masahiin. Sige, dalihan mo ha. Teka, nandyan pala si Bayaw. At sinabing magpapamasahe kay Karen. Anong ibig sabihin nito? Ano? Ay, kuya! Ha? Si Punyang. Tamang-tama. Siya na lang ang papapasukin ko sa barangay hall para malaman ko ang ibig sabihin nitong narinig kong usapan nila Bayaw at Karen. Ay, kuya, anong ginagawa mo dito sa barangay hall? Kanina pa kita hinahanap dahil luto na yung ulam. Wala. Dumalaw lang ako kay Bayaw. Ikaw, bakit ka pumunta rito? Hinahanap na kita, kuya. At ititimplahan ko ng kape si Karyong. Sige. Pumasok ka na, Punyang. Itimplahan mo na si Bayaw ng kape. Ay, sige, kuya. Papasok na ako sa barangay hall. Ay, salamat. Dumating si Punyang. Kung may masamamang binabalak si Bayaw kay Karen, mahahadlagan dahil nandyan na si Punyang. Mag-auwi na nga. Sa ibang araw ko na lang yayayain uli si Karen. Dito na kami, kagawanasyong. Anong pag-uusapan natin? Ang pag-usapan natin. Pinatawag ko kayong lahat. Dahil galit na galit daw sa inyo si Kapitan Karyong. Ano? Galit na galit si Kapitan dahil nagbibilad pa kayo ng palay at mais sa kalsada. Bakit naman Nako, minura kayong lahat. Bakit naman niya kami muburahin? Anong kasalanan namin sa kanya? Alam ko na wala kayong kasalanan. Pati pagbibilad, ipagbabawal. Mali ang ginagawa ni Kapitan. Saan kayo magpapatuyo ng palay? Kaya ito ang pag-uusapan natin ngayon. Kung anong magandang gawin para tumigil sila dahil gusto lang magpasikat si Karyong na yun. Naintindihan niyo? Pwedeng pagbawalan kami. Hindi niya pwedeng Oo, pagbawalan hindi kami. pwede pagbawalan kami. Saan kami magbibilad ng palay? Mais, saan? Ayan na nga. Walang puso ang Karyong na yun. Alam niyang wala kayong ibang pagbibiladan eh. Ipagbabawal niya. May salungat yan. Sa Presidential Decree number 17. Kaya mag-iisip tayo ng paraan para tutulan. Ang gawain yan. Palibhasa, hindi siya magsasaka. Kaya hindi kayo naiintindihan. Oo, tama. Talagang hindi niya kayo naiintindihan kasi hindi siya magsasaka. Oo. Yung sinabi ko kanina, tama. Maraming salamat sa inyong dalawa.
malasakit kayo sa amin, mga Oh, magsasaka. maraming salamat sa inyo. Tulad ni Kapitan, Nagmamalasakit na kayo sa inaamin amin. kaming mga- Totoo yan. Wala siyang puso talaga. Totoo yan, Kagawad Dasyong. Ay, oo. Sakim siya. Wala talaga siyang malasakit sa inyong mga magsasaka. Kaya, pinagbawalan niya kayo na magbilad ng pare sa kalsada dahil, masamang ugali niya. Mga salot daw kayo sa lipunan. Yun ang sinabi niya. Ano? Ano? Mga salot daw kami? Sinabilos kami. Ang walang iyang kapitan na yung karyong na yun, Visit ang kapitan. Susubok namin siya sa aming presidente. Magsumok tayo kay ating presidente. Teka, sandali lang. Sino ba yung presidente ninyong mga magsasaka ngayon dito sa ating barangay, ha? Ako, si Dantoy Santissima. Oo. Ganun ba? Aba, si Dandoy pala. Alam nyo, nasaktan kami ni Paring Adong nang marinig naming sinabi niya yun eh. Kaya magkaisa tayo para hadlangan ang anumang plano nila laban sa inyo. Nandito na ako sa silong ng Sampalok. Malapit sa pinagbilaran ni Melinda ng palay nila. Kapag nakita ko siya, ibibigay ko kaagad sa kanya itong roses at chocolate na dala ko. Masaya ka palang kakwentuhan, Bunjing. Hindi boring kang kasama. Buti naman na napapasaya kita, Melinda. Ang ganda-ganda mo kaya. Ha? Ang Teka, ganda mo, Melinda. Parang may kausap si Melinda. Oh, Sino kaya yun? nagustuhan mo Parang kaya? kilala kong boses na yun ah. Bulaklak. Ganda At saka niyan talaga. Gusto chocolate. ko. Sana bigyan mo ako lagi niya. Ay, naku. Iba naman pa rin din nakakasawa. Di ba? Si Bunjing. Sinisiraan ako kay Melinda. Okay, Oh, umanda ka, Bunjing. Sarap to. Mapapatay kitang animal ka. Kagawad Gusting, kumusta ang pagkikipag-usap mo sa mga magsasaka na nagbibilad ng palay sa kalsada? Bigo ako, Pining. Hindi ko sila nadatnan sa kanilang bahay. Wala ka man lang bang nadatnan kahit isa sa bahay nila? Wala eh. Lahat ng pinuntahan ko, wala. Nakapagtataka. Bakit parang sabay yata silang umalis? Oo nga eh. Yan nga ang pinagtatakan ko. Saan kaya sila nagbunta? Kagawad Gusting! Pining! Ha? Si Veronica, nandyan na. Bakit kaya bumalik agad ang babaeng ito? At naku, naka-shorts ng ang ikli at nakalabas ang pusod. Naku, parang nanunukso talaga itong friend ko. Wow! Ang ganda-ganda talaga ng katawan ni Veronica. At bakat na bakat. Parang umiinit ang damdamin ko. Kagawad, yung mga mata mo, masyadong nakatitig sa umbok ni Veronica. Bakit eh? Ikaw talaga, Pining. Pati mata ko, napapansin mo. Halatang halata kasi na parang may pagnanasa ka rin kay Veronica. Kagawad. Napadaan ako sa bahay nila, Kagawad Asyong, at minimiting ang lahat ng mga magsasaka. Ano? Kaya para wala akong nadatnan kahit isa sa bahay nila. Doon para sila nagbunta. Bakit sila nagpunta doon? Ano bang meron? Ayon sa narinig ko, hahadlangan daw ang plano ninyo ng pagbabawal sa kanilang magbilad ng palay sa kalsada. Ano? Patay!
Yan ang problema natin ngayon, Kap. Naresolve na natin ang problema sa mga asong gala, sa basura at sa drainage. Pero ang natirang problema natin yung mga nagbibilad ng palay sa kalsada na laging nirereklamo ng mga motorista at yung mga pakalat-kalat na lasing. Yung mga walang hiya. Paano natin mariresolve yan Hinikayat pala ni Kagawad Asya ang mga magsasaka na sinabing huwag sumunod sa ipinapatupad nating pagbabawal sa mga yan. Pati ang mga lasinggero lalo nilang nilalasing. Binibigyan nila ng pera pambili ng alak. Kap, talagang ginagawa nila ng paraan para masirang administrasyon mo. Oo. Kaya mamayang gabi, gusto kong mag-meeting ulit tayo para mapag-usapan kung ano ang magandang gawin. Para tumigil na sila sa ginagawa nilang paninira sa mga plano ko. Alam mo, Kap, punong-puno na talaga ako sa Kagawad Asyong na yun Kung hindi lang ikaw baka hindi lang ikaw ang makapatay sa kanya. Ang ibig kong sabihin, baka ako ang makapatay sa kanila. Nandito ka pala, Rodolph. Sige, patayin mo. Para kapag nakulong ka, akin na lang si Veronica. Kap, may sinasabi ka ba? Wala, Rodolph, wala. Sige, sasabihin ko kay Veronica na magmutil kami. Patatawagan ko ang mga kagawad. Maliban kina Kagawad Asyong at Adong, pag-uusapan namin ang tungkol sa problema yan. Ay. Ayos, pare. Walang nagawa ang mga hunghang. Kakampi natin ang mga magsasaka dito sa ating barangay. Oo nga, pare. Nako. Mga mayayaman din sila. Hindi sila basta-basta mapapasunod ni Karyong sa gusto niya. Wala siya magagawa. Malas lang niya. Lalo nating hikayating kumontra sila sa mga plano ni Karyong para naman atakihin siya. Masisira na ang Karyong na yun. Oo. Sigurado ka na, pare, sa 2025 sigurado na halalan, ikaw na ang magiging kapitan at susuportahan ka ng mga mayayamang magsasaka dito sa atin. Oo naman, pare. Kaya pagbutihin natin ang pakikitungo sa mga mayayamang magsasaka na kabarangay natin. Dahil silang magiging pag-asa natin pagdating ng 2025 barangay eleksyon. Parang nakikita ko na ang tagumpay mo, pare. Makakamtan mo rin sa wakas ang kapag ikaw na ang kapitan, sa akin mo ibigay ang komite ng budget. Sana nga, pare. Kung mananalo ka. Paano kung natalo ka? Oo nga, pare. Oo, pare. Kaya magsumikap ka rin. Simulan mo na ngayon ng pagangampanya para pagdating ng halalan, hindi ka makakalimutan at hindi ka makamote. Teka, yung pulutan na pinapaluto ko kina Bunjeng, wala pa yata. Nako, tagal na, kanina pa yun. Bunjeng, nasaan ba yung pulutan? Dalian ninyo! Sandali lang, kagawa, malapit na. Uminom muna tayo, pare. Pare, malapit na rin maluto. Buksan muna natin itong alak at tumagay. Susunod na yung pulutan. Sige, pare. Yan. Tagay, pare, tagay. Sige, tagay. Para sa nalalapit nating tagumpay. Oo, sige, tagay.
magandang gabi sa inyo. Lahat ng kapwa ko opisyal ng barangay. Magandang gabi naman, Kap. Kuan, marahil nagtaka kayo kung bakit itinaon ko na gabi ang meeting na itaw. Oo po naman, Kap. Nagtataka nga kami. Bakit nga ba? At dito pa tayo sa bahay ninyo, tinipo na magmi-meeting. Ay, sa gabi, dahil ayaw kong makatunog ang mga wisit na kasama natin. Sila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Ayaw kong may biglang tututol sa mga plano natin. Kaya, iitsapwiran natin sila sa pag-uusapan natin ngayong gabi. Dito ko na kayo tinipon sa bahay para walang makasilip sa atin. Dahil maraming mata doon sa barangay hall ngayon. Mga kasama, mahalagang pag-uusapan natin ngayon. Dahil may malaki tayong problema. Ano ba ang problema na sinabi mo? Kagawusteng ha? Ito'y tungkol sa ipapatupad sana nating pagbabawal sa mga pagbibilad ng mga magsasaka ng mais at pari sa kalsada. Pero tinututuran yun nila Kagawad Asyong at Kagawad Adong. Kaya mahihirapan tayong magpatupad dahil may kasama tayong sumasalungat. Ay, oo nga, mga kasama. Yung pagpapatupad sana natin ng pagbabawal sa mga lasing at pagkalat-kalat, tinutulan. Kaya mahihirapan tayo dahil may kasama tayong buwisit. Mga kasama, kaya magtulungan tayo na mag-isip kung anong maganda natin gawin. Ay nako, ipagpaumanhin ninyo, Kapitan, ang pagsabat ko sa pinag-uusapan ninyo. Bakit? Amreng, anong sasabihin mo? Sabihin mo, Breng. Ay, ano kaya kung hayaan na lang natin sila para magtanda ang mga kwan at mga matitigas ang ulo na kabarangay natin. At lahat ng nakabilad sa kalsada ay bubuhusan natin ng gas at sunugin lahat. Tapos ibintang natin sa mga lasing na pakalat-kalat sa gabi. Ano? Payag ba kayo sa sinabi ko? Payag ba kayo? Ay, Kagawad! Tumahimik sila, Kapitan. Di na nila sinisita ang mga nagbibilad ng mais at palay sa kalsada. Paano? Alam niya wala siyang magagawa. Alingin siyang. Hindi kaya ni Karyong ang utak ko, alingin siyang. Tandaan mo yan. Nako, bilib talaga ako sa talino mo, Kagawad. Oh, siyempre. Akala ko susuko ka na kay Kapitan. Hindi pala, nilabanan mo pa rin. Oo. Walang magagawa yung tapang niya. At alam mo, alingin siyang sabi ng mga mayayamang nagmamay-ari ng mga magsasaka, susuportahan daw nila ako sa susunod na barangay eleksyon. At wala na magagawa pa ang Karyong na yon. Pupulutin na siya sa kangkungan. Kahit saan kami magharap ni Karyong. Kahit magdebate pa kami sa programa ni Prami Domingo o kaya si Senador Idol Jubino, hindi ko siya uurungan. Haharapin ko siya. Tanda mo yan, laligi siya. Ay, nako, Kagawad. Parang nakikita ko na ang tagumpay mo. At sa wakas, ay magiging tresurera na rin ako ng barangay. Matutupad niya ang matagal ko ng pangarap. Oo, aling insyang. Veronica,
gumawa ka ng sulat para sa mga kabarangay nating magsasaka na nagbibilad ng mais at palay sa kalsada. Gusto ko rin silang makausap at papaliwanagan sila. Sige po, Kap. Gagawa na po ako kaagad. Kwan, wow, ang ganda talaga ng katawan ni Veronica. Parang umiinit ang aking damdamin. Oh, Kap, anong nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Ako, kwan, wala, pero pwede bang masayin mo ka mamaya pagkatapos mong magawa yung pag nagagawa ka? Ha? Oo po, Kap. Sige. Bibilisan ko lang tapusin to. I-preprint ko kaagad. Tapos, permahan mo na, at mamasahiin na kita. Sige, Veronica. Hintayin na lang kita sa loob ng opisina ka. Bakit kasi nilabas pa itong computer? Dapat nasa loob ito ng opisina mo, Kap. Sige, sa susunod na araw, papasukin na kita. Papasukan, Kwan, ipapasok na natin yung computer. Apo, Kap. Para kung may papagawa ka, hindi ka nalalabas dahil nasa loob na ng opisina mo. Sige, dito ka lang. Dito lang pala ako. Sa loob ng opisina ko. Hintayin ko na lang dito si Veronica. Ayan ha, Mariano. Walang nagawa si Karyong. Ayaw maniwala mga mayayamang magsasakay. Sa akin lang sila naniniwala. Yeah? Oo nga pare. Ah. Pare Asyong, lasing na ako. Uuwi na ako. Sige, mag-ingat ka pare ha. Mag-ingat ka dyan. Sige. Sige. Papatayin ko kayo lahat! Ha? Papatayin ko! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayo lahat! Papatayin ko kayo! Pare, si Baldo na lasinggero, may dalang baril. Sasalakayin tayo! Sasalakayin tayo, pare! Kaya ang gagawin nila Kagawad Asyong sa nagwawalang lasing? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Presidential Decree number 17 sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdam, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, Technical Supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines!